Kabanata 6541 to 6545, Vice Presidente Abiy. Tumingin si Olivia Kilanlan kay Ismail Abiy at dahan-dahang nagsalita. Dapat mong malaman na ang posisyon ng Pangulong York ay inihalal ng iyong konseho. Ayon sa pamamaraan, mayroon man o sulat ng appointment ang aking ama, siya ang susunod na Pangulo. Walang sino man ang kwalipikado na tanungin ito. Maliban kung nais niyang magbitiw, kung hindi man bilang Pangulo nito, walang silbi para sa sinumang tanggihan ito. Binabantaan mo ako? Sinisi ni Ismail Abiy. Maaari siyang maging Pangulo ng Big H Country Business Alliance na may isang bastos na mukha, ngunit maaari rin tayong mag-alis mula sa Big H Country Business Alliance at hayaan ang tinatawag na Big H Country Business Alliance na ito sa pangalan lamang. Sino ang natatakot kanino? Si Olivia Kilanlan ay sumimangot at sinabi ng tahimik, Wakil Pangulong Abiy, ang mga patakaran sa halalan ay natutukoy ng konseho. Ang mga tao ay inihalal din ng konseho. Bilang isa sa mga matatanda ng Great H Country Business Alliance, hindi ba magandang sabihin ang mga bagay na nakakaapekto sa unyon na ito? Mga salitang nakaka-impluwensya sa pagkakaisa. Sinisi ni Ismail Abiy. Okay, pagkatapos ay may sasabihin ako hindi nakakaapekto sa samahan. Tulad ng alam nating lahat, sa aming Big H Country Business Alliance, lahat ay may mga opinyon at opinyon tungkol sa labis na pagkakasangkot ng bansa sa isla. Iminungkahi rin namin ang ilang mga plano bago at nais naming unti-unting matanggal ang kontrol ng bansa sa isla, ang aming Big H Country Business Alliance. Ngunit ang iyong ama, lalo na si Pangulong Kilanlan, ay tinanggihan ang planong ito ng isang tinig para sa kanyang sariling pakinabang. Ngayon, kung nais ng apelyido na ito na hindi siya mula sa iyong pamilyang Kilanlan, dapat niyang patunayan na siya ay tunay na may kakayahang. Madali iyon hanggat maaari niyang hayaan ang bansa ng isla na umalis sa Business Alliance malaking bansa. H. Kung gayon ang mga nasa atin ay natural na purihin siya bilang Pangulo ng Business Alliance malaking bansa H. Ngunit kung hindi niya ito magagawa, paumanhin, ang posisyon na ito ay para sa mga may kakayahang. Sa oras na ito, agad na kinuha ni Ismail Abiy ang pamagat ng katotohanan at nagsalita ng may kumpiyansa. Para bang magkasama sina Harvey York at Troy Kilanlan. Ang dalawang taong ito ay makakalimutan ang kanilang karaniwang mga ninuno na parang mga kaaway sa loob at wala. At ang pakikinig sa mga sinabi ni Ismail Abiy, ang mga ngiti ng iba pang mga direktor na naroroon ay naging nakakatawa. Maraming mga paraan upang malutas ang isang manika tulad ng Harvey York. Ngunit ang pamamaraan ni Ismail Abiy ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, batay sa kanilang kaalaman kay Troy Kilanlan, ang matanda, kahit na mayroon siyang mga bayag, ay hindi maglakas loob na sakta ng bansa ng isla, di ba? At ang trick ni Ismail Abiy ay madaling hayaan ng Harvey York na ipakita ang kanyang tunay na hitsura. Ano pa, kahit na si Harvey York ay hindi appointment ni Troy Kilanlan. Gayunpaman, hayaan ang bansa ng isla na lumayo mula sa Big H Country Business Alliance? Paano posible ang isang bagay na tulad nito? Paano maiiwasan ng bansa ang isla ng taba na pumapasok sa bibig nito? At kung hindi niya ito magagawa, tila makatwiran at makatuwiran na hayaang tumabi si Harvey York. Okay, alam kong ang batang ito ay manika ni Troy Kilanlan. Hayaan siyang sisihin at magbitiw. Hindi ko siya pinapahiya. Kinuha ni Ismail Abiy ang isang tabako at agad itong sinindihan. Susunod, ang Big H Country Business Alliance ay ibibigay sa amin ng mga negosyanteng makabayan upang pamunuan ito. Ang pakikinig sa mga salita ni Ismail Abiy, maraming direktor na naroroon ang nagsimulang sumigaw. Tama iyon, umalis dito. Hindi namin tinatanggap ang mga ninuno na may suklay sa gitna. Kami ay ipinanganak lamang para sa Big Country H, hindi para sa isang bansa sa isla. Masisi at mag-withdraw, bigyan kami ng isang pagkabagabag at mag-alis. Pagsabog! Bago natapos na magsalita si Ismail Abiy at ang iba pa biglang iniunat ni Harvey York ang kanyang kamay at sinampal ng direkta ang bilog na mesa. Mabuti!
Palagi kong naisip na ang mga miyembro ng Big H Country Business Alliance ay pareho sa Troy Alisin ito. Ngunit hindi ko inaasahan na ang lahat ay maging isang negosyanteng makabayan. Iyon ay magiging madali. Ang unang bagay na ginawa ko nung tumanggap ako ng opisina ay upang ganap na maalis ang impluensya ng bansa ng isla sa Big H Country Business Alliance. Ibalik ang aming Great H Country Business Alliance sa kalinisan. Hayaan ng bansa ng isla ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York. Lahat ng sumigaw sa Harvey York na lumabas ngayon ay pinabayaan ang kanilang bantay. Sa sandaling ito, ang lahat ay medyo nasisilaw at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kahit si Ismail Abi ay medyo nagulat, si Harvey York ay hindi naglalaro ng mga card ayon sa karaniwang kahulugan. Si Olivia Kilanlan lamang ang nakakaalam na si Harvey York ay hindi nagsisikap na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa oras na ito. Pinaplano niya talagang puksain ang bansa ng Islana. Gayunpaman, ito ay isa sa kanyang mga kahilingan kay Troy Quilanlan. Harvey ka, di ba? Biglang lumubog ang mukha ni Ismail Abi sa sandaling ito. Hindi mo iniisip na mayroon kang sasabihin sa lugar na ito ngayon. Gawin mo? Kinikilala ka namin bilang Pangulo ay napili pa rin. Shut your stinky mouth now. Na-snap! Tumayo si Harvey York nang walang sinasabi at sinampal ang mukha ni Ismail Abi gamit ang kanyang likuran. Malinaw ang palakpakan at ang upuan ni Ismail Abi ay itinapon at siya at ang upuan ay nahulog sa lupa. At ang mga tagapakinig ay natahimik na sinundan ng hindi may hahambing na pagkabigla. Walang nag-iisip na ang pagharap sa gayong eksena na nakaharap sa isang malaking tao tulad ni Ismail Abi, si Harvey York ay magiging hindi mapigilan at sasampalin lang siya ng isang backhand. Ang isang ito ay ang unang vice-presidente ng Big H Country Business Alliance. Isang malaking tao na maaaring labanan si Troy Quilanlan sa Big H Country Business Alliance sa mga araw ng pagtatapos. Ang nasabing isang malaking tao ay tiyak na may buong suporta ng mayamang pamilya sa likuran niya. Hindi ba natatakot sa kanya si Harvey York? Si Olivia Kilanlan ay mukhang kakaiba din, ngunit walang sinabi. Hindi niya kinamumuhian si Ismail Abi, ngunit ang kanyang mga anak na sina Axel Abi at Olivia Kilanlan ay nakakainis. Bagaman dahil sa relasyon ni Jonathan Leduc, hindi naglakas loob si Axel Abi na habulin siya. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Olivia Kilanlan, ang tingin at mga mata ni Axel Abi ay napakapangit na naiinis ito. Bastard, gaano kakatapang talunin ang matandang ito. Tinakpan ni Ismail Abi ang kanyang mukha sa oras na ito at tumayo ng nanginginig. Mahusay na bansa H Business Alliance ay isang lugar ng pagtitipon para sa tuwan-tuwan. Gumagawa ka ng ganong bagay, simpleng nakakainsulto. Roll! Inis! Hayaan mo akong umalis? Nababaliw ka na ba? Sumulong si Harvey York sa isang walang malasakit na ekspresyon. Huwag sabihin na ako ang susunod na pangulo ng Big H Country Business Alliance, ngunit kunin lamang ang aking katayuan bilang isang miyembro ng konseho. Bilang vice-presidente, anong mga kwalifikasyon ang dapat mong hayaan akong umalis? Hindi ako karapat-dapat na magsalita? Kung hindi ako karapat-dapat na magsalita, kung gayon ang alinman sa mga taong naroroon ay mabibilang-bilang isa at lahat sila ay hindi kwalipikado na magsalita. Matapos tapusin ang pagsasalita, hinila ni Harvey York ang mga artikulo ng samahan ng Great H Country Business Alliance mula sa dingding at sinampal sila sa mesa ng isang putok. Gayon din, ang mga naririto mo dito ay lahat ng mga magulang ng Big H Country Business Alliance. Ang panloob na mga patakaran ng Big H Country Business Alliance ay dapat na mas malinaw kaysa sa akin. Hindi lamang ako nahalal ng lahat ng mga tanggapan, kundi ako rin humahawak ng appointment letter at seal. Basurahan ka lang, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sa akin na sisihin at magbitiw? Siyempre, kung sa palagay mo na nasa posisyon ako, nagagalit ka. Sige, lumabas ka na ngayon. Ang ilang mga tao ay nais na umupo sa upuan ng direktor ng aming Big H Country Business Alliance. Ang isa pa sa iyo ay hindi masyadong marami at ang isa sa iyo ay hindi mas mababa. Ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, ang mga tagapakinig ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Mas kaunti. Sa una nais ng mga direktor na banta ang Harvey York
na may pagbibitiw. Ngunit ngayon sa paghusga mula sa tono ni Harvey York, inaasahan ni Harvey York na aalis sila. Ngunit nararapat na isipin ito. Malaki ang nameplate ng Big H Country Business Alliance. Kung umalis ang mga taong ito, ang ilang mga tao ay handa na upang palitan ng mga ito. Bukod dito, si Harvey York, isang bastard, ay maaaring gumamit ng kanyang posisyon bilang direktor upang bumili ng mga puso ng mga tao. Kung direkta nilang inilalagay ang mga kalaban, mga kaaway, ATBP sa itaas, at pagkatapos ay gamitin ang signboard ng Big H Country Business Alliance upang matumbok sila, kung gayon hindi sila papatayin, ngunit maaari silang maiinis sa kamatayan. Sa pag-iisip nito, pinili ng lahat ng mga direktor na ito na manatiling tahimik at ang lahat ng kanilang mga mata ay nahulog sa Ismael Abbey ng isang instant. Nais na makita kung paano malulutas ng unang vice-presidente ang Kilanlanasi. Tiningnan din ni Olivia Kilanlan si Ismael Abbey na may malaking interes sa oras na ito. Malinaw siya. Ang vice-presidente ni Abbey, ang pinakamalaking layunin niya sa buhay ay ang maging pangulo ng Big H Country Business League. Sa ganitong sitwasyon, maaaring umalis siya. Ano ang posible? Imposible. Pagkatapos ng lahat, nawala ang kanyang posisyon bilang pangulo ng State Business Alliance Big H at mayroon pa rin siyang halaga para sa iba na mamuhunan at magamit. Ngunit kung nawala ang kanyang posisyon bilang unang vice-presidente ng Great Country H, mawawala niya ang lahat. Ang Big H Country Business Alliance ay isang napakahalagang pundasyon para sa Ismael Abbey. Sa makatuwid, ginamit ni Harvey York ang sibat ng kanyang anak upang salakayin ang kalasag ng kanyang anak, na direktang nahuli si Ismael Abbey. Ginawa rin nito ang lahat ng naroroon. Orihinal na ayon sa plano, sila ang nagbigay kay Harvey York at Olivia Kilanlan na matalo ngayon. Ngunit walang nag-iisip na ang counter-slap ni Harvey York sa mukha ay napakabilis at tumpak. Ano? Hindi mapigilan ang paggamot ng Big Country H? Hindi makalimutan ang pagkakakilanlan ng Great Country H? Si Harvey York ay mukhang hindi nasisiyahan sa oras na ito. Wala akong lakas ng loob na gawin ang sinabi ko. Mangahas ka pa ring mangiinis sa akin? Sa palagay mo natatakot ako sa paglabas mo? Kung mas maraming lalabas ka, mas masaya ang Pangulo na ito. Naririnig ang mga sinabi ni Harvey York na tahimik ang madla. Ang mga taong naroroon ay lahat ng mayaman. Alinman sa mga mayayamang pamilya o sa likod ng mga eksena ng mga boss ng mga nakalistang kumpanya. Alam ng lahat ang kahalagahan ng Big H Country Business Alliance sa kanila. Walang sino man ang nais na bumaba sa barko na ito. Sa makatuwid, sa sandaling ito, wala nang hinamon si Harvey York. Pagkatapos ng lahat, alam nilang lahat na kung magpapatuloy silang magpanggap sa oras na ito, naghihintay lang silang lumabas. Malamig ang mukha ni Olivia Kilanlan, ngunit pinigilan niya ang nangiti sa kanyang puso. Para sa kanya, ang pag-uugali ng Harvey York ngayon ay isang kumpletong kaluwagan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa mga director na ito ay karaniwang nagpapanggap na agresibo sa harap niya. Pangulong York, ano ang ibig mong sabihin dito? Tumawid sa ilog at pilasin ang tulay, iwaksi ang gilingan at patayin ang asno? Nakatago ba ang mga ibon? Patay na pagluluto ng kuneho ng aso? Ang ekspresyon ni Ismael Abbey ay naging sobrang pangit sa oras na ito. Ang dati niyang mukha ay parang kumakain ng tae at ayaw niyang pahinain ang kanyang momentum. Tayong mga tao masipag, alang-alang sa Business Alliance of Great Country H, inilaan ko ang aking sarili na mamatay. Magtrabaho ng husto, pumalakpak si Harvey York. Vice Presidente Abbey, maglakas loob ka bang sabihin ang mga bagay na ito? Sa palagay mo ba ay Jugilyang, nakayuko pa rin at namamatay? Hindi ka ba natatakot na kagat ang iyong dila kapag sinabi mo ang mga bagay na ganyan? Ang mga taong naroroon na hindi alam na ikaw ay isang donor sa labas para sa Big H Country Business Alliance? Tulungan ang mga kapatid sa alyansa sa negosyo na kumita ng ilang negosyo at kahit na ilang mga dibidendo. Nahihiya ka bang sabihin na nagsipag ka? Sa palagay mo ba na ang lahat ng mga direktor na naririto dito ay shabby at nararapat na samantalahin ka? Mayroon ka ba, Ismael Abbey, may mga kwalifikasyon? Tinanong ni Harvey York ang bawat salita at bawat pangungusap na agad na ginawa si Ismael Abbey na walang pagsasalita
at medyo takot na sagutin. Ang iba pang mga direktor ay bahagyang nakuha at pagkatapos ay ang kanilang mga ekspresyon ay naging banayad. Kapag ikaw ay unang vice-presidente, nakakonekta ka rito na konektado sa ipinangako ito na nangangako iyon. Ang mga resulta, hindi lamang siya nagdala ng anumang tunay na benepisyo sa malaking tao pagkatapos niyang makuha ang posisyon na iyon, ngunit kinuha niya ang pagkakataong ito upang mangolekta ng maraming pera. Sinampal ni Harvey York ang talahanayan, pinapatay ang mga tao ng direkta. Umaasa ka sa balat ng tigre ng Great Country Business Alliance upang samantalahin ang mga kapatid na ito, mahirap makuha ang pera. Okay ba ang iyong budhi? Sa isang estilo na katulad mo, kahit sino dito ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa iyo. Marahil ay may nagpakilala sa negosyo ng walang singilin ang isang bayad sa pagpapakilala. Ang iyong net na halaga ng 10-10 bilyon-bilyon sa pangwakas na pagsusuri, lahat ay naipon sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga malalaking lalaki. Dapat ko bang sabihin na kamangha-mangha ka o kamangha-mangha ka? Inihayag ni Harvey York ang dating background ni Ismail Abbey sa ilang mga salita sa oras na ito. At ang lahat ng mga direktor na naroroon ay agad na sumimangot. Maraming tao ang lumikha ng mga negosyo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Ismail Abbey. Sa una ay okay lang, ngunit sa sandaling ito, nang magaan ang lumalabas na hindi ipinakilala ni Axel Abbey ang magagandang bagay sa lahat tulad ng sinabi niya. Ngunit umaasa sa ito upang makagawa ng maraming pera? Kung gayon, hindi ba papatayin ang mga taong ito tulad ng mga baboy? Ang pinakamahalagang bagay ay si Ismail Abbey, na tila walang ginagawa sa mga araw ng pagtatapos ng linggo, ay nalpo ng isang net na halaga ng 10-10 bilyon-bilyon dahil dito. Tiningnan ng mga direktor ang Ismail Abbey na may madilim at malamig na mga mata. Donor net halaga ay talagang mas mayaman kaysa sa ating lahat? Hindi liyon kahulugan. At sa pakikinig sa mga salita ni Harvey York, si Ismail Abbey ay halos nagsusuka ng dugo at sa parehong oras, nagkaroon ng hindi masabi na takot sa kanyang puso. Ito ay si Harvey York. Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang aking dating background ay malantad ngayon. Makakakuha pa ba ako ng pera tulad ng dati sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, labis na ikinalulungkot ni Ismail Abbey na halos sumuka siya ng dugo. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi siya ang manguna sa paggawa ng problema. Vice Presidente Abbey, batay sa iyong estilo ng pag-uugali, pagdating sa kapangyarihan, natatakot ako na ang komisyon para sa mga donasyon ay magiging 20% pa. Nagsalita si Harvey York na may kalahating ngiti. Sa kasong iyon, hindi ba nangangahulugan na ang mga tao rito ay magiging lahat ng iyong mga tagalikha ng tinapay sa hinaharap? Tungkol sa sinabi mo, ano ang bansa ng mga taga-isla? Paano ko narinig na nakakakuha ka rin ng maraming komisyon mula sa mga taga-isla? Sa ibabaw, inakusahan niya ng tama si Troy Kilanlan. Ngunit sa katunayan ang kanyang crotch ay hindi malinis. Vice Presidente Abbey, hindi mo ito magagawa. Slander! Ikaw ay isang pulang paninirang puri ng prutas. Mayroon ka bang katibayan? Ikaw. Agad na tumalon si Ismail Abbey. Ngunit bago siya natapos na magsalita, itinapon ni Harvey York ang isang tumpok ng mga larawan na may isang snap. Sa larawan, si Axel Abbey ay kumakain kasama ang ilang mga kalalakihan na malinaw na nagmula sa isla, kahit na ito ay hindi nagpapatunay ng anuman. Ngunit nang ilabas ito ni Harvey York sa oras na ito, hindi ito naiiba sa totoong katibayan. Abbey, ikaw na dating bastard, wala kang ginawa na malinis, ngunit nangahas ka pa ring maging matuwid dito. Tama yon, ikaw ang vice-presidente at itinuturing mo pa rin ang iyong sarili bilang isang ulam? Mabilis na humingi ng tawad kay Pangulong York. Naramdaman ang kapangyarihan ni Harvey York at nakita ang sulat kamay ni Harvey York. Ang ilang mga tanga ay agad na lumipat sa panig at inakusahan si Vice Presidente na si Ismail Abbey. Sa pagtingin sa tambak ng mga larawan, alam na alam ni Ismail Abbey na nawala sa kanya ang katotohanan. Ang kanyang mukha ay agad na naging lubhang madilim at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagngangalit siya at sinabing, "President York, patawarin mo ako, kasalanan ko this time."
Sa sandaling ito, si Ishmael Abiy ay labis na nalungkot at galit na galit. Gusto niya talagang sakalin si Harvey York ng diretsyo. Ngunit ang problema ay hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa oras na ito. Ang eksenang ito ay direktang nagdulot ng pagkibot ng mga sulok ng mata ng mga taong naroroon at maraming tao ang hindi makareact. Walang nag-iisip na ganoon kadaling malulutas ni Harvey York ang problema ni Ishmael Abiy. Noong una, inakala ng lahat na si Ishmael Abiy ay dumating na may malakas na lakas at tiyak na matatakpan niya ang mukha nitong tinaguriang presidente ng York. Pero hindi ko inaasahan na ganoon kabilis magbago ang plot. Masasabi lang na walang makakaakyat sa taas ay basura. Ang mga naghihintay na makita ang kalokohan ni Harvey York ay karaniwang nagkumpirma ng dalawang bagay sa puntong ito. Una, mula sa saloobin ni Harvey York kay Troy Kilanlan, maaari talagang makumpirma na si Harvey York ay talagang hindi papet ni Troy Kilanlan. Pangalawa, ang Presidente York na ito ay maaaring hindi kasing dali ng iniisip ng lahat. Okay, tama kang malaman na mali ka, ngumisi si Harvey York. Narito lang ang mga patakaran ng ating Big H Country Business Alliance. Ang merito na iyon ay gagantimpalaan at ang maling gawain ay mapaparusahan. Dahil wala kang bottom line sa trabaho ni Mr. Abiy, wala kang tunay na kontribusyon sa Big H Country Business Alliance. Kaya narito ako para ipahayag ang isang bagay. Ang una kong ginawa pagkatapos maupo ay ang tanggalin ka, Vice Presidente, at tanggalin mo ang posisyon na ito. Ang sino mang maaaring mag-withdraw ng kapital mula sa Big H Country Business Alliance ay magiging unang Vice Presidente ng Big H Country Business Alliance. At mula ngayon, maaari na siyang maging hari ng Great Country H Business Alliance at maging pantay sa akin. Kung ano ang sinabi niya ay kung ano ang sinabi ko, sabi ni Harvey York, sumilay ang isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Siyempre, kung ikaw, Ishmael Abiy, ay may kakayahan, maaari mong samantalahin ang 10 araw bago mag-retreat para manirahan sa isla. Sa oras na iyon, matatag ka pa ring uupo sa posisyon mong Vice President. Marahil, i-delegate ko sa iyo ang presidential powers. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, napuno ng paghanga ang mukha ni Olivia Kilanlan. Inikot ng kamay ni Harvey York ang kanyang kamay sa ulap at tinakpan ang kanyang kamay. Para sa ulan, ito ay masyadong madulas gamitin. Masasabing nasa dilema si Ishmael Abiy sa ngayon. Samantalang ang ibang mga direktor, kumikislap ang kanilang mga mata. Bagamat ang posisyon ng unang Vice Presidente ng Big H Country Business Alliance ay walang gaanong kapangyarihan, napakaraming puwang para sa kakayahang magamit. Not to mention, sapat na ang 10-10 bilyong net worth ni Ishmael Abiy para ipaliwanag ang problema. Kung sino man ang maaaring kumuha ng posisyon na ito ay maaaring makipagkompetensya para sa susunod na Pangulo. Sa sandaling naisip nila ito, ang lahat ng mga taong ito ay may mainit at nasasabik na mga mata. Nakalimutan ng lahat sa pamilya na ang orihinal na layunin ng pagpupulong na ito ay sugpuin si Harvey York. Sa sandaling ito, lahat sila ay naghahanda, iniisip kung paano sila dapat i-promote. Bata, huwag kang maghasik ng kaguluhan dito. Huwag mong ibulalas itong demagogic na katarantaduhan. Nanginginig sa galit si Ishmael Abiy sa pagkakataong ito. Tinuro niya ng diretso si Harvey York at pinasag ang garapon. Wala akong bet sa iba, ikaw lang. Bibigyan ka ng matanda ng 1 buwan. Kung ganap mong mai-withdraw ang islang bansa, hindi lang ako bababa sa pwesto bilang Vice Presidente, kundi ibibigay din ang lahat ng perang kinita sa mga nakaraang taon sa Big H Country Business Alliance. Pero kung hindi mo kaya, umalis ka na dito. Naglakas loob ka bang tumaya sa akin?